Tawagin niyo na lang akong Thea. Di tunay na pangalan. 25 taong gulang na ako. Mekaniko at rider mula sa probinsya. Bata pa lang ako ay mahilig na ako sa motor, sa tunog ng makina at amoy ng gasolina. Para bang nasa sarili akong mundo. Dahil sa hilig kong to naging mekaniko ako. Kahit na ang trabaho na to hindi uso para sa mga babae sa lugar namin. Pero wala naman akong pakialam. Sa likod kasi ng manibela ng motor ko, nararamdaman ko yung saya sa kakalayaan. Pero ngayon, sa tuwing naaalala ko ang gabing yun, hindi ko na maiwasang hindi kabahan tuwing nasa kalsada ako. Lalo na kung mag-isa lang ako. Iba talaga ang takot na naranasan ko noon. Kahit ilang buwan na ang nakalipas, parang ramdam ko pa rin ang presensya ng nilalang na yon. Nangyari ito noong pauwi na ako sa bahay ng mga magulang ko sa kabilang bayan. Gabi noon, mga 11:00, nang daanan ko ang tinatawag na lumang daan. Kilala ang kalsadang yon bilang lugar ng kababalaghan. Pero hindi ako naniniwala sa mga kwentong yon. Para kasi sa akin, basta maayos ang motor at malinaw ang ilaw, wala akong dapat ikatakot. Tahimik ang paligid noon habang nagmamaneho ako. Ang liwanag ng headlight ko, ang tanging kasama ko sa dilim. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay parang mas malapit kaysa dati. Malamig ang hangin. Pero hindi yon ang dahilan ng kilabot na gumapang sa batok ko. Naramdaman ko yon bago ko pa makita ang presensya mula sa likuran ko. Pagtingin ko sa side mirror, nanlaki talaga ang mga mata ko. Alam ko sa mga oras na yon na may nakasunod sa akin. Hindi yon tao. Ang anyo nito ay baluktot, sakay ng isang kinakalawang na motor na parang pilit pa ring itinatakbo. Kahit madilim, kitang-kita ko ang mga detalye. Ang gulong nitong parang wasak na, ang makinang parang pumuputok sa bawat galaw. Ang tunog nun ay hindi normal na ugong ng motor. Para bang sigaw ng bakal na punit-punit. Pero ang pinaka nakakatakot ay ang mismong nilalang. Ang ulo nun ay mahaba at makitid. May nagbabagang pulang guhit na parang mata. Sa ilalim ng mga iyon, may bunganga, ngipin, tila ngingiti pero mas mukhang hayok. Tumutulo ang itim na likido mula rito na parang langis, umaagos pababa sa motor nito. Binilisan ko ang takbo ko noon, pero kahit gaano ako kabilis, nakasunod pa rin yung nilalang sa akin. Ang tunog ng makina nito ay mas lumalakas, parang sinasabayan ang kabog ng dibdib ko. Nang makalapit na ito, ay nakita ko ang mga kamay nito. Mahaba, parang kuko, at parang ang balat nito ay paso at basag-basag. Ang mga palad nito ay may gumagapang na parang mga galamay. Kumakapit mismo sa manibela ng motor nito. Halos hindi na ako humihinga nang biglang umabot ang mukha nito sa gilid ko. Nakita ko ang refleksyon nito sa visor ko. Mukha ko yun, pero alam kong hindi ako yun. Maya-maya ay ngumiti ito ng imposibleng lapad, puno ng ngipin. Ang huling bagay na nakita ko bago magdilim ang lahat. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Pero sa tuwing sumasakay ako ng motor, pakiramdam ko'y nanonood pa rin siya. Naghihintay ang nilalang na yon sa lumang daan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mary. Mula pa pagkabata ay gustong-gusto ko na talaga ang kulay pula. Kahit panty ko at toothbrush ay kadalasan pula din ang kulay. Kahit ngayong dalaga na ako ay gustong-gusto ko pa rin ang kulay na yon. Natatawag na nga akong Bloody Mary sa classroom. At kung hindi lang daw green at white ang uniform,
ay baka taong regla na daw ako. Hindi ko naman sila pinansin. Wala din naman kasi silang ginagawang pisikal. O hindi naman ako nasaktan ng emosyonal sa mga sinabi nila. Sa pagiging mahilig ko sa pula, ay iyon palang ikakapahamak ko. Lunes noon, nabalitaan ng buong school na naaksidente yung lalaki naming kaklase na si Ivan. Papatawid na daw ito nang may biglang isang humaharurot na motorsiklo ang nakabangga dito. Nadala pa naman daw ito sa ospital pero dead on arrival na nang dumating. Dahil dito ay napagdesisyonan ng buong klase na pumunta sa lamay. Nasa may aparador ako at naghahanap ng damit. Kung hindi pula ay may touch of red yung mga damit ko. Ilang beses kasi sinabi ng mga kaklase ko na huwag daw ako magsuot ng pula. Dahil masama daw yun, sabi ng mga matatanda. Dahil wala na talaga akong choice, ay kinuha ko na lang yung puting damit na may maliit na drawing sa likod. Pinatungan ko na lang yun ng jacket na pang PE. Wala namang masyadong nangyari sa lamay. Nakiramay lang kami sa pamilya ni Ivan. Pagkatapos ay nagbantay lang ng 1 oras at umuwi na rin. Nagkayayaan pa ngang magpagpag sa 7-Eleven bago umuwi eh. Pagkatapos ng 4 na araw, mula nung nakiramay kami ay lagi ko nang napapaginipan si Ivan. Minsan kahit gising ako ay nakikita ko din siya. Hindi ko alam kung galit siya o may gustong ipahiwatig. Kasi kada magpapakita siya ay wala naman siyang emosyon. Nakatayo lang siya habang nakatingin sa akin. Ilang beses pa nangyari yon. Hanggang sa nakwento ko na rin sa mga kaklase ko. Nakarating na nga din yon sa nanay at tatay ni Ivan. Yun pala ay nagpapakita din sa kanila si Ivan. Nung nalaman ng nanay ni Ivan na natatakot na ako, ay sinabihan niya ako na sunugin ko raw lahat ng damit na gamit ko noong lamay para hindi na ako gambalain. Yun na nga ang ginawa ko. Buti na lang ay hindi ko pa yun nalalabhan. Pagkakita ko sa t-shirt ay may napansin ako. Kasi yung maliit na drawing sa gilid na yun ay alam kong maliit na ninja na naka all over na pula ang nakalagay. Pero ang nakalagay na ngayon ay isang motorsiklong pula. Maya-maya pa nagkaroon ng pulang mansa yung t-shirt. Unti-unting bumakat doon ang mga numero at letra. A, K, L, 167. Agad ko namang natapon yung t-shirt. Yung pagkakasulat sa damit ay parang dugo yung ginamit. Bigla akong nanlamig nun, saka nagtatatakbong lumabas. Pumunta ako kina mama, saka ko kinuwento yung nangyari. Umiiyak na ako nun dahil sa takot. Pagkatapos kong magkwento, ay tinawagan ko yung advisor namin. Hindi ko alam pero parang may nagsasabi sa akin na sabihin sa kanya. Pinabless pala ulit nila mama yung kwarto ko at sinunog na ng tuluyan yung mga damit na ginamit ko nung lamay, pati yung panty na suot ko nun. Pagtingin ko nga ulit sa t-shirt ay wala na yung motorsiklo at wala na din yung nakasulat. Nabalitaan ko na lang din pala na nakatulong yung nakasulat sa t-shirt. Iyon pala yung plaka ng motor. Hindi pa daw sana maniniwala yung mga pulis. Pero nung pinuntahan nila yung may-ari ng pulang motor, ay umamin daw ito. Hindi ko alam kung bakit ako ang napili ni Ivan na hingian ng tulong. Pero ayos na rin siguro. At least, solve na yung kaso niya. May isang eskinita sa lugar namin na talaga namang iniiwasan naming mga riders. Tawagin niyo na lang akong Lizelle at ang ikukwento ko sa inyo ay ang karanasan namin ng partner ko noong pauwi na kaming trabaho galing Maynila. Hindi naman kami dapat dadaan sa eskinitang yon, pero nagka-emergency kasi sa baby namin at inaapoy daw ng lagnat.
Dahil lang nakatatandang kapatid niya lang ang nandoon na 7 years old lang din, hindi naman kaagad maasikaso at madala sa ospital. Isa pa, kami na lang ng asawa ko ang magkatuwang sa buhay. Maraming sabi-sabi sa iskinitang yon. Kesyo daw may nagpapakita o di naman kaya ay may nangihila ng motor. Dahilan para maraming nasasangkot sa aksidente sa bandang yon ng kalye. Pero kung hindi naman kasi kami dadaan doon, ay matatagalan pa kami dahil sa traffic sa main road. Kaya wala na kaming choice at dumaan na lang doon. Ang sabi ko na lang sa partner ko ay mag-double ingat sa pagmamaneho. Pero kahit anong dobleng ingat mo pala, kung hindi tao ang kalaban mo, ay masasangkot ka pa rin sa pangyayaring hindi mo inaasahan. Habang tinatahak namin ang madilim at mahabang iskinitang yon, ay paulit-ulit na akong nagdadasal sa isip ko na sana ay kung anuman ang kwento na bumabalot sa lugar na yon, ay huwag na munang magpakita sa amin. Pigil hininga kami ng asawa ko habang nagdadrive sa loob. Sobrang tahimik talaga at ni walang katao-tao. Medyo lumuwag na lang talaga ang pakiramdam ko nang makita na namin ang ilaw na nagmumula sa kabilang bahagi ng main road. Palabas na sana kami noon nang bigla kaming may narinig na humihingi ng tulong mula sa likuran namin. Dahil nga nawala na sa isip ko ang katatakutan, ay agad akong napalingon. Nakampante lang pala ako nung nakita ko ang liwanag. Dahil paglingon ko, doon ko nakita ang isang babae. Duguan ito. Halos wala ng saplot at nakaupo sa sahig. Humihingi ito ng tulong. Paulit-ulit na lumalabas sa bibig nito ang salitang yon. Para akong nahipnotismo na napatitig sa babaeng yon. Nakaramdam ako ng awa, imbes na takot. Hindi ko alam pero sa mga pagkakataon na yon ay gusto ko siyang tulungan. Sa isip ko, kaya ko pa siyang tulungan. Mabuti na lang talaga at mabilis ang asawa ko at agad niyang pinaharurot na pala ang motor namin. Dahil doon ay nakita kong nag-iba ang anyo ng babae. Biglang nabasag ang bungo nito na para bang binaril at galit na galit itong nakatingin sa amin. Lalo na sa asawa ko. Hindi niya kami hinabol o ano pa man. Pero ang sobrang sakit ng tingin nito sa amin na para bang isinusumpa niya kami. Sa kabutihang palad ay nakauwi naman kami ng ligtas at naidala pa namin ang anak namin sa ospital. Yun nga lang, nung sumunod na araw ay ang mister ko naman ang nagkalagnat. Mag-iisang linggo rin yun bago nawala. Sa katunayan ay may pinainom lang ang boss namin sa kanya na isang klase ng tsaa. Nang dalawin niya ito matapos malaman mula sa akin na dumaan kami sa iskinitang yun. Ako nga pala si Jana. May pamangkin pala ako, si Jepoy. 4 na taong gulang na siya ngayon. Baby pa lang si Jepoy ay ako na ang nag-aalaga sa kanya kapag wala sina Ate Eunice at Kuya Greg. Ayaw kasi nilang kumuha ng katulong at baka daw maltratuhin yung bata. Sa pagkakaalala ko ay sinagot ko pa sila noon. Kako, ako naman ang minamaltrato nila. Kasi nga, ako lang talaga ang napag-iiwanan nila ng bata. Tinawanan lang ako nung 2. Awa naman ng Diyos ay nairaos ko naman ang pag-aalaga kay Jepoy. Noong 2 taong gulang kasi siya ay graduating naman ako ng college. Minsan lang din naman siya pinapabantayan nila ate. Stay at home lang din kasi siya at malaki naman ang sahod ni kuya. Dito na tayo sa kwento ko. Sa pagkakaalala ko ay 3 taon na noon si Jepoy. May gustong gusto siyang motorsiklo na laruan. Di-remote pala yon at may safety lock din kung gusto mong ipang-display lang. Kung gagamitin mo pala ay kailangang ilagay mo din yung 2 gulong niya sa likod para umandar yon.
Hindi kasi yun aandar dahil matutumba lang. Ayun nga, kapag pinapaandar yung motor ay tuwang-tuwa ang bata at habol naman ang habol. Regalo pala yun ng lolo niya, papa ni Kuya Greg na si Tito Mike. Mahilig din kasi si Titong mangoleksyon ng kung ano-anong laruan. May truck at kotse pa nga si Jepoy pero mas gusto niya talaga yung motor. Kapag nandito si Tito ay ayun lagi yung laruan nila. Isang beses ay binabantayan ko si Jepoy. Umalis kasi sila ate at na-ospital daw si Tito Mike. Inatake daw sa puso. At dahil mag-isang anak lang si Kuya Mike, ay wala silang choice na mag-asawa. Kaya sila ang magbabantay. Wala na din pala ang mama ni Kuya. Naglalaro si Jepoy sa may sala nang bigla na lang siyang tumawa. Hindi ko naman pinansin kasi nga bata. Nagluluto na din ako noon sa kusina pero mayat maya ko naman siyang chinecheck. Mga ilang minuto din siyang tumatawa. Tapos biglang tumatakbo na. Kinabahan naman ako at baka madapa. Pagtingin ko sa kanya, habol-habol niya yung motor na bigay ni Tito Mike. Partida, wala yung gulong nun sa likod pero nakatayo at umaandar. Umaandar yon paikot sa lamesa habang habol-habol naman ni Jepoy. Agad kong kinarga si Jepoy, saka sinipa yung motor na laruan. Ura-urada ay kinuha ko yung susi ng bahay at gate sabay labas. Nakalabas kami na gate lang ang nalak ko dahil sa takot. Kinatok ko agad yung kapitbahay namin. Buti na lang talaga ay may tao doon. Nakakahiya pa nga at yung crush ko pa yung nagbukas. Pero dahil natakot din talaga ako dun sa umaandar na laruan, ay kinapalan ko na ang mukha ko para makituloy muna hanggang dumating lang sila ate. Buti na lang ay pinayagan kaming maghintay doon at tinawagan ko agad si ate na sunduin kami doon. Umuwi din agad si ate pagkakwento ko nung nangyari. Hindi na rin siya bumalik ng bahay. Diretso niya na kaming hinatid sa bahay nila mama. Saka siya bumalik doon sa ospital. Nalaman ko na din na namatay na pala noon si Tito Mike ilang minuto bago ako tumawag. Ilang linggo din akong hindi nakabalik sa bahay na yon sa takot. Dahil sa nangyari ay napagdesisyonan na nila kuya na kumuha ng yaya para may kasama sila ate sa bahay. Natakot na din kasi akong magstay. Nakwento ko din yon sa ibang kapamilya nila Kuya Greg noong lamay ni Tito. Ang haka-haka nila ay baka si Tito Mike daw yon. Nagpaalam lang siguro sa apo dahil aalis na nga. Sabi ko naman, sana naman maayos nagpaalam, hindi yung nagpapagalaw pa ng laruan. Natakot pa kako ako. Tinawanan naman ako nung mga napagkwentuhan kong matatanda. Hayaan ko na lang daw at di naman na daw yun mauulit. Sa isip-isip ko naman, sana nga dahil baka sa susunod, mahimatay na ako sa takot. Kababalik ko lang galing Maynila. Nasa probinsya ako ng lola ko ngayon. Mag-isa lang ang lola ko dito. Kaya kahit ilang buwan ay naisipan ko siyang bisitahin. Work from home naman ang trabaho ko. At saka matagal na rin kasi kaming hindi nagkikita. Sa ilang araw na ding nandito ako, wala namang kakaibang nangyari. Hanggang sa isang gabing kasama ko ang lola pauwi. Paggabi na yon at kulay kahel na ang langit. Nasa palayan ako kasama ang lola Igna. Anihan kasi yon. Papauwi na kami nang biglang may kakaibang tunog kaming narinig. Katunog iyon ng isang sasakyan. Pero hindi gaya ng tunog ng tricycle na pampasada ni Ka Erning o kaya sa pampasaherong jeep ni Kaliodi. Hindi iyon ingay ng mga pusa na nasa bubong o kaya'y aso na nauulol. Malapit ang tunog nun sa garalgal ng isang mabangis na hayop na galit na galit. Masakit din ito sa tenga. Binilisan namin ni Lola ang lakad.
Medyo malayo pa kasi kami sa bahay. Pag uwi sa bahay, ay tinanong ko agad si Lola kung ano yung tunog na yon. Sabi niya ay pabayaan ko na lang daw. Huwag ko na lang daw pansinin at huwag na huwag kong lalapitan. Matagal-tagal na din pala iyong nagpaparamdam. Rinig kasi sa buong barangay ang ingay nun kapag nandyan na. Parang ang literal na pinaparinig sa lahat na nandoon na siya. Ilang araw ang nakalipas ay nakita ko kung saan nanggagaling yung tunog. Motor pala yun. Mabilis itong tumatakbo at sa isang iglap lang ay nawala din sa paningin ko. Hindi ko rin napansin kung meron yung sakay dahil sa sobrang bilis. Parang kidlat lang na dumaan sa harap ko. Rinig mo rin yung nakakatakot na tunog at ingay na nililikha nito. Ang sabi ni Lola ay minsan lang naman yun magpakita para daw yung may hinahanap na hindi makita-kita. Saka madalas gabi na raw yun naririnig. Ayon sa mga haka-haka ay baka daw si Kaandong daw yun dahil kamukha iyon ng motor ni Kaandong at madalas din itong nagpapakita kung saan siya namatay. Drunk driving ang ikinamatay ni Kaandong. Mabilis kasi itong nagmamaneho kahit lasing at nakainom. Lagi daw itong mabilis magpatakbo kaya hindi na rin nagtaka ang lahat noong nabundol iyon sa isang nakaparadang truck. Patay na rin si Kaandong noong nadala sa ospital. Ang nakakamanghalang ay kaunting galos at putik lang daw ang natamo ng motor ni Kaandong dahil tumilapon iyon sa palayan. Ang sabi ay binenta na daw yon ng asawa ni Kaandong para may maidagdag sa panlibing. Hindi na din nalaman kung kanino binenta dahil umalis na din yung asawa ni Kaandong at mga anak nito pagkatapos ng libing. Pagkatapos kong malaman yung mga impormasyon na iyon ay napaisip ako. Bakit kaya talaga nagpapakita at nagpaparamdam yung motor na yon? Ito naman ang naging konklusyon ko. Siguro ay si Kaandong iyong nasa motor at hinahanap ang pamilya niya. O di kaya'y espiritu na yon ng motor at ang hinahanap niya ay yung taong nakasakay sa kanya. Tawagin niyo na lang po akong Jazz. Nangyari po ito sa akin noong umuwi ako sa probinsya namin noong nakaraang taon lang. Bata pa lang ako mahilig na ako sa motorsiklo. Mekaniko kasi ang tatay ko, kaya nakahiligan ko na rin ang kumutingting ng kung ano-ano. Madalas kasi na motorsiklo din ang nagpapagawa sa kanya, kaya naman hanggang sa nagdalaga na ako yun ang nakahiligan ko. Maliban kasi sa mga kutingting, gusto ko rin yung mga night rides. Dala ang motorsiklo na niregalo sa akin ni Papa noong 18th birthday ko. Yun nga lang, hindi ko nadala ang motorsiklo ko na yon sa Maynila. Kaya noong umuwi ako agad talaga akong nag-night ride sa bayan namin. Habang nagmamaneho ako noon, ang sarap pa ng simoy ng hangin sa mukha ko. Para bang habang nagmamaneho ako natatanggal yung lahat ng mga adulting problems ko. Habang nagmamaneho, napansin ko na yung buwan nung gabing yun mababa, tapos medyo mapula. Noong nabubuhay pa ang lola, ay sinasabi niya sa akin na masama raw yun. May masama raw na mangyayari. Parang ganoon ba? Dahil bata pa ako noon, hindi ko naman sineryoso. Hanggang ngayon naman, hanggang sa ako na nga mismo ang nakaranas. Pauwi na ako noon, pero habang nasa kalsada ako, may nakita akong isang figura na nakatayo sa gitna ng kalsada. Siyempre ay nagdahan-dahan ako. Baka mamaya mabangga ko pa siya. Hindi naman ako gaanong lumapit sa kanya talaga. Pero kahit sa pwesto ko ay kita ko naman na isang babae yon. Nakakuba siya tapos gulo-gulo pa yung buhok. Napansin ko rin noon na sobrang haba ng bias niya saka yung mga braso niya. Ang putla rin ng balat niya. Kaya naman nang medyo nakalapit na ako sa kanya
ay tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Hindi ko lang alam kung narinig yon ng babae kasi halos pabulong ko rin kasi sabihin. Pero siguro narinig naman niya kasi dahan-dahan naman niyang itinaas yung ulo niya hanggang sa magtama na nga yung mga mata namin. At yung ngipin niya ay sobrang naninilaw. Unang naisip ko noon ay isa yung aswang. Hindi ako pwedeng magkamali. Halos hindi ako makagalaw noon, lalo na nung binuka niya yung bibig niya. Tapos agad na tumulo yung laway doon. Dali-dali ko noon na pinaharurot ang motor ko at agad na nilampasan ng aswang. Muntik pa nga akong matumba noon sa pagmamadali at lalo na't muntik na rin akong abutan ng aswang gamit ang matatalas niyang kuko. Buti na lang talaga at jacket ko lang ang napunit niya at hindi yung balat ko. Hindi ko alam kung hanggang saan niya ako hinabol dahil sa sobrang kaba, yung bilis ng tibok ng puso ko na lang talaga yung naririnig ko. Wala rin kasi akong lingon-lingon noon dahil baka mas lalo akong mataranta at disgrasya pa ang aabutin ko. Basta ang alam ko lang ay ligtas naman akong nakauwi sa bahay at simula noon hindi na ako nag-night rides doon sa probinsya namin. Luma na yung motor. Hindi na nga luma eh. Pwede nang sabihing pabulok na. Makalawang na at madumi. Ang motor na yun ay galing pa sa lolo ko. Hindi interesado ang papa ko sa motor. Masyado na raw kasi itong luma para pag-interesan pa. Mapapagod lang daw siya kakaayos. Pero ako, nagagandahan ako doon. Hindi lang dahil galing yon sa lolo ko. Pero dahil parang may nagtutulak sa akin na ayusin yon. Inabot ako ng ilang buwan para lang maayos at mapalitan ng mga kalawang at iba pang parte nitong panigurado hindi na mapapakinabangan. Kung hindi kasi kulang sa pera ay wala naman akong mahanap na materyales. Buti na nga lang at may mga kaibigan akong tumulong sa akin, lalo na yung isang taga-junk shop. Hinanapan niya talaga ako ng pwedeng pampalit sa mga kalakal niya ring motor. Nang matapos ang pag-aayos ng motor, ay agad ko naman itong ginamit. Tulad ng inaasahan ko ay maingay ang naging tunog ng makina nito kahit na pinalitan ko na ito ng mas maayos-ayos na makina. Para makita kung wala na nga talagang problema, ay napagdesisyonan kong gamitin ang motor papunta sa gubat. Ang bahay kasi namin ay nasa may pinakabungad lang nun. Ayoko namang magmaneho sa kalsada, lalo na at hindi ko pa alam kung maayos na talaga ang motor. Saka okay na rin to para makita ko kung pwede rin ba siya sa lubak. Hapon na yon at pinaandar ko na ang motor. Mamaya kasi ay baka gabihin ako sa daan. Habang papasok sa gubat ay mga kuliglig at iba pang ingay sa gubat ang maririnig mo sa paligid. Isama mo na lang ang tunog ng motor na gamit ko. Wala akong nakakasalubong kahit na kadalasan ay may mga dumadaan dito galing sa pangunguhan ng kahoy na panggatong. Nasa kalagitnaan na ako ng gubat at pabalik na sana para umuwi nang parang may humihila sa akin papunta sa isang kuweba na malapit. Agad akong pumunta doon habang sakay pa rin sa motor ko. Papalapit na ako nang bigla kong dahan-dahang napatigil. May anino kasi. Literal na anino lang. Maitim pero wala sa lupa. Nakatayo iyon at matangkad. Dahan-dahan iyong iniluluwa ng kuweba. Hugis tao iyon pero walang muka. Mahaba at payat din ang mga braso at hita nun. Sinabi ko ngang anino yon dahil maitim. Pero ang nakakatakot ay wala itong anino sa lupa kahit tirik na tirik pa ang araw. Ang apoy nga ay may anino pero iyon ay wala. Mabagal iyong naglalakad. Kahit walang mata ay ramdam kong nakatingin iyon sa akin. Sa sobrang pagkabigla ay natulala pa ako
Nung natauhan ako ay kaunti na lang ang pagitan ko sa hugis anino. Dali-dali kong pinaandar yung motor. Pero nagkataon pa na ayaw gumana. Kahit nakailang bira na ako. Ang lakas ng tibok ng puso ko habang pinipihit ang susi at pinapaandar ang makina. Pawisan na din ako habang nanginginig. Kaya hindi ko maikot ng maayos yung susi. Nagdadasal na ako habang kabado pa rin. Buti na lang ay umandar na rin sa wakas. At dali-dali ko itong inatras, saka umikot pabalik sa dinaanan ko. Mula noon, hindi ko na ginamit yung motor. Kada kasi makikita ko yun, ay parang nakikita ko na din yung taong nasa kuweba. Hindi ko alam kung ano yun, o baka may nang trip lang sa akin. Pero pakiramdam ko, nandito lang siya at laging nakatingin. Nagmamasid at naghihintay kung kailan ako ulit babalik kasama ang motor kong maingay. Hello po. Sana ay maayos kayong lahat. Ako nga pala si Alma. Biyuda na ako ngayon, pero gusto ko lang ibahagi sa inyo ngayon ang isa kong karanasan na talaga namang hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Lalo na at para sa anak ko ang ginawa ko na yun. Noong hindi pa namamatay ang asawa kong si Tonyo, siya ang naghahatid sundo sa mga anak namin papunta sa school. O di naman kaya ay kung saan mang lugar pumunta ang mga anak namin para sa Girl Scout at Boy Scout nila. Dalawa po ang anak namin, kambal, si Berna at Bingo. Kaso nga lang, hindi na na-survive ng asawa ko ang operasyon niya sa puso. Kaya simula nung nawala siya, ako na ang nagtayong ama at ina sa mga anak ko. Lahat ng mga gawain na asawa ko dati ang gumagawa ay ako na ngayon. Isa na nga rin doon ang paghahatid sundo sa mga anak namin sa eskwelahan at sa mga activities na related doon. Medyo tupakin ang anak kong babae. Kaya naman hindi na ako nagulat pa nung tinawagan ako ng teacher nila na gusto na umuwi ng anak ko noong nang ibang bayan sila para sa Girl Scout nila. Ayaw daw tumahan ni Berna. At laging ako lang daw ang hinahanap nito. Kaya naman kahit maghahating gabi na noon, ay talagang pumunta ako doon. Ilang oras din ang biyahe ko. Halos mag-iisang oras na rin ata. Pero hindi alintana yun sa akin. Basta malaman kong okay ang anak ko at magiging maayos ang pakiramdam niya. Baka isipin nyo, spoiled ang anak ko. Hindi naman sa ganoon. Gaya kasi ng tatay niya, ay may sakit din sa puso ang anak kong si Berna. Gusto ko lang naman siyang mamuhay ng normal, gaya ng ibang mga bata. Pero syempre, kung sobra-sobra na nga para sa kanya at ayaw na niya ang isang bagay, ay nahihirapan naman kaming ipilit yon. At baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Habang papunta ako sa lugar kung saan ginaganap ang Girl Scout, ay daladala ko ang motorsiklong tanging alaala sa akin ng mister ko. Medyo bago pa yon. Dahil kakabili lang. Buti na lang talaga at bago mawala ang mister ko at noong panahong bago pa siya maratay sa kama ng ospital, ay naturuan niya ako magmaneho kahit papaano. Ramdam ko noon ang malamig na simoy ng hangin habang nagmamaneho ako hanggang sa napapreno kaagad ako nang biglang may mabilis na dumaan sa harapan ko. Masyado yung mabilis na hindi ko alam kung tama ba ang naging pakiramdam ko. Na sumagi siya sa gulong ng motorsiklo ko. Pero pakiramdam ko ay nasagi ko talaga yun dahil sa gumalaw at napahigpit ang kapit ko sa manibela para hindi ako mawala ng balanse. Saglit akong napahinto at lumingon sa paligid ko. Maliban sa talahiban at maingay na tunog ng mga palaka dahil kakatapos lang din umulan, wala naman akong kakaibang nakita. Ipinagkibit balikat ko na lang noon yun. Dahil nga sa baka palaka lang din yun o ano. Imposible naman kasing tao din yun dahil sa bilis nito. Pero syempre ay hindi ko pa rin maiwasan na isipin kung ano yun.
Kung kaya't sa huling pagkakataon ay sinilip ko ang side mirror ko at baka makita ko kung ano ang nilalang na nasagi ko. Pero sana hindi ko na yun ginawa dahil hanggang ngayon tanda ko pa rin ang magulong buhok ng nilalang na yun. Ganoon din ang kusot-kusot nitong damit. Mahabang kuko, naglalaway na bibig at namumulang mga mata. Hindi na ako nagdalawang isip at pinaharurot ko na ang motor ko. Sinubukan ko rin na hindi na rin lumingon sa side mirror at baka kapag tinignan ko ay mas palapit na ito ng palapit sa akin. Ang napansin ko lang naman ay mula doon hanggang sa makarating ako sa venue ng mga anak ko ay amoy ko ang halimuyak ng mister ko. Siguro siya rin ang dahilan kung bakit hindi na ako tinangkapang sundan ng nilalang na yun. Nangyari po ito sa akin. Halos 5 taon na rin ang nakakalipas. Mahilig po ako sa motorsiklo. Bata pa lang kasi ako, mga grade 5 o 6 ata. Tinuruan na ako ng mga tiyo ko kung paano sumakay sa motorsiklo. Dahil nga sa probinsya kami, hindi naman uso sa amin ang Grab, Joyride, Move It, at syempre lalo na hindi namin afford ang mga kotse. Ang pinakakaya lang namin na bilhin ay mga motor. Isa pa dati, kung may motor ka sa barangay nyo, astig ka na, mapera. Ganoon ang tingin sa amin. Kaya naman, hindi ko rin maiwasan na kalakihan ng ganoong mindset at kalaunan, nung medyo nakaangat na ako sa buhay, nag-upgrade na rin ako ng mga motor. Doble ingat nga lang ako kung dito sa Maynila. Sa probinsya naman kasi, hindi naman ganoong kabarumbado ang mga tao. Ayun nga, ang gusto ko lang din i-share, ang nangyari sa akin. Isang beses nang pauwi na ako sa probinsya namin, dala ko noon ang malaki kong motor dahil gusto ko na rin talaga yung iuwi sa probinsya. Sa totoo lang ay iiwan ko na doon. Ibibigay ko na sa mga tito ko o di naman kaya ay kung sino ang may gusto dahil kukuha naman na ako ng bago at mag-a-upgrade. Kaya naman yun din ang daladala ko mula sa Maynila hanggang sa makarating na ako sa pier ng probinsya namin. May mga kasama naman akong motorista na nakakakwentuhan ko kapag merong stopover yung barko. O di naman kaya ay kung nasa barko na nga kami. Nabanggit ko sa kanila kung ano ang magiging ruta ko at kung saan ang probinsya ko. Yun nga lang, nang mabanggit ko ang isang partikular na lugar, hindi ko na po papangalanan dito, ay agad silang nagkatinginan. Yung isa naman ay may kinuha sa bag niya at iniabot sa akin. Luya daw yun. Proteksyon. Agad naman akong napatawa kasi syempre alam ko naman kung para saan yun. Kasi taga-probinsya naman ako. Pero nagsabi ako sa kanila na hindi naman ako hihinto, magpapasakay o kakausap ng ibang tao. Isa pa, mabilis naman ang harurot ko. Kaya hindi ako mababati ng mga aswang o kung ano paman. Pero nagulat ako sa sinabi nila. Minsan raw kasi may sumasabay sa akin na nakamotorsiklo din. Hindi yung tipikal na aswang na hahabulin ka mula sa itaas o di naman papara sa'yo para sumakay o ano paman. Iba raw ang estratehiya ng mga aswang kapag motorsiklo ang dala ng gusto nilang biktima. Buti na lang talaga at tinanggap ko yung luya na yun. Kung hindi ay hindi ko alam kung ligtas ba akong makakauwi sa amin. Nang napadaan na kasi ako sa partikular na daanang yon, ay medyo nagbagal muna ako para maiikot ko yung tali ng pouch na may lamang luya at maisabit ko yon sa motor ko. Habang ginagawa ko yun, ay napansin kong may 3 o 2 motor na kasabay kong tinatahak ang daan na yon. Yung iba nauna na, pero dahil nga nagbagal ako, nahuli ako. Nang babawiin ko na sana ang takbo ko, ay napansin ko ang isang rider na kasabay ko sa takbo. Gaya ko ay naka-helmet rin siya
At parang galing din siya sa ibang lugar na pauwi sa probinsya. Kaya naman hindi ko kita ang loob ng mukha niya. Maya-maya lang ay tumango siya sa akin at inabutan ako ng isang bote ng tubig. Inaalok-alok niya yon sa akin. Agad naman na nanindig ang balahibo ko dahil doon ko napagtanto na tama ang sinabi sa akin ng mga kapwa ko rider noong nasa barko pa lang kami. May mag-aalok daw sa akin ng tubig, lalo na kung hindi ganoon kabilis ang takbo ko. Pero gaya rin ang sabi nila, huwag ko raw yun tanggapin. Dahil sa oras daw na huminto ako o hindi naman kaya ay mainom ko ang laman ng boteng yon, hanggang doon na lang daw ang buhay ko. Kaya ang ginawa ko ay itinaas ko ang pouch na may luya. Hindi ko na kinailangan pang humarurot ng mabilis para layuan ang aswang na yon. Dahil ito na mismo ang nagbagal hanggang sa hindi ko na siya nakita sa side mirror ng motorsiklo ko. Magandang araw po sa mga nakikinig sa channel na to. Gusto ko lang ibahagi yung nakakatakot kong karanasan noong gumala kami sa isang sikat na tourist attraction dito sa amin. Tawagin niyo na lang akong Christina. Umagang-umaga pa lang noon ay maingay na sa bahay namin. Hindi naman dahil sa isang pangit na pangyayari o anuman. Kabaliktaran nga noon dahil yun pala ay dumating ang kuya ko na galing sa abroad. Surprise yun. Kaya naman halos pati mga kapitbahay namin ay nagising at ayun nga, napakaingay na sa bahay kahit mag-aalas 4 pa lang ng umaga. Hanggang sa bandang hapon na nga, nagkayayaan na agad na pumunta sa mga tourist attraction dito sa amin. Sa totoo lang ay mas excited pa si nanay at mga kapitbahay ko na sasama kaysa sa kuya kong galing abroad. Dahil kahit na malapit lang sa amin ang tourist attraction na yun, hindi naman namin napupuntahan din basta-basta. Naniningil na kasi sila ng entrance, saka medyo mataas na rin ang mga presyo ng mga bilihin doon. Pero syempre, si kuya naman ang nagyaya, kaya nagsabi rin siya na sagot na niya lahat ng expenses. Hindi uso sa probinsya namin ang may mga kotse, lalo na kung ang kotse mo ay yung maliit. Hindi yun makakaakyat sa mga bundok. Isa pa, yung tourist attraction kasi na sinasabi ko, makikita sa gitna ng bundok. Maganda kasi ang view doon. Malamig at very naturey. At may sabi-sabi rin sa amin na may bagong tayong kapihan daw doon. Kaya naman kahit tinatamad talaga ako nung araw na yun, ay sumunod ako. Nagdala si kuya ng motorsiklo at ako ang naging angkas niya. May 4 pa na mga kasama namin na nagmumotorsiklo at tig-1 o 2 lang ang angkas. Yung mga matatanda naman at mga bata nagtaksi sila. May taxi rin kasi ang kapitbahay namin at dahil gusto rin naman nilang gumala, nagpresenta na lang sila na dalhin na rin ang sasakyan na yon. Masaya naman yung naging karanasan namin na yon, kung hindi lang talaga nagmatigas si kuya at sinunod ang payo nila ni nanay na umuwi na kami kaagad bago pa kami abutan ng dilim. Ayun nga, bandang hapon na noon, nagsabi na sila nanay noon sa amin na uwi na raw kami dahil nga sa hindi magandang gabihin sa daan. Isa pa, may kwento-kwento rin kasi sa lugar na yon na may gumagalang aswang. Napatawa na lang noon si kuya sa amin. Palibhasa kasi ay doon na siya madalas sa abroad. Kaya hindi na siya masyadong naniniwala sa mga aswang-aswang na yon. Isa pa daw kahit noong bata pa siya, hindi naman siya naka-encounter ng ganoon hanggang nga sa tumanda na siya. Kaya wala namang nagawa ang nanay kung hindi ay sundin na lang si kuya. Isa pa, minsan lang din naman kasi. Pero nung kinagabihan na, habang pauwi na kami at nasa daan, ay napapadasal na lang ako. Lalo na nang tinatahak na namin ang makitid at madilim na daan pababa ng bundok. Tanging mga motor at ang taxi lang ang maingay sa daan.
hanggang sa makarinig kami ng isang nakakabinging tili galing sa talahiban. Masyado yung matinis na naging dahilan para huminto ang kuya ko. Pero nagulat na lamang kami nang sumigaw si nanay mula sa loob ng taxi na wag daw kaming tumigil. Bilisan daw namin, kung hindi ay maaabutan daw kami ng aswang. Mabilis na kumabog ang dibdib ko noon. Kita rin kasi sa mukha ni nanay ang takot at pag-aalala. Kaya naman kahit namimingi na noon si kuya at ang iba pa naming kasamahan, ay agad nilang pinaharurot ulit ang mga motor nila. Sa kabutihang palad ay ligtas naman kaming nakauwi sa bahay namin. Kwento ito ng papa ko. Binata pa raw siya noon nung maranasan niya to. Nasa may kalsada daw noon si papa. Madaling araw na iyon. Dala-dala niya yung bag niya na may lamang mga damit at 4 na manok na nasa bayong. Nakasalakot din siya, puting damit, pantalon at saka tsinelas. Pauwi na si papa galing Batangas. Nag-aantay ng bus na papuntang Maynila. Medyo natatakot daw noon si papa dahil matagal na daw siyang nag-aantay pero wala pa ring bus na dumadaan. At saka madaming usapan ng tungkol sa tiktik, aswang at manananggal sa parte ng pinag-aantayan niya. Pero hindi daw doon talagang natatakot si papa. Mas natakot siya doon sa kwento ng pag-alagalang espiritu ng taong pugot ang ulo na nakasakay sa motor. Biktima daw iyon ng aksidente. Naputol daw ang ulo nun at tumalsik sa may bangin sa gilid ng kalsada. Hindi alam ni papa kung nakuha pa yung ulo, pero ayun nga daw ang usap-usapan. Madaling araw daw iyon nagpapakita at walang pinipiling bibiktimahin. Wala na daw kasi ibang choice si papa, kaya kahit medyo takot ay doon na daw siya nag-antay. Baka kasi kapag naglakad pa siya papunta sa ibang nadadaanan ng bus ay hindi siya makita ng mga driver o konduktor. Ang hindi alam ni papa ay hindi driver ng bus ang unang makakakita sa kanya. Sa dilim ng kalsada ay may biglang sumulpot na isang liwanag. Ilaw iyon ng isang motor. Maririnig din ang maingay nitong pag-andar at papunta iyon sa direksyon ni papa. Maganda daw yung motor at malinis. Yun daw noon ang gustong mabili ni papa. Pero hindi iyon ang nagpakabog ng dibdib ni papa. Kung hindi ang sakay nun. Yung may hawak kasi ng manibela ay walang ulo. Sumasabay na daw sa bilis ng motor ang tibok ng puso ni papa. Iyon na kasi ang kinakatakot niya. Ang makita yung espiritong walang ulo. Kabadong-kabado na daw noon si papa. Sa sobrang kaba niya ay imbes na tumakbo ay tinapon daw ni papa yung suot niyang salakot doon sa motor. Hindi niya alam kung paano pero tumama daw yung salakot at natumba yung motor. Tumilapon daw yung espiritu at kahit wala daw yung ulo ay parang ang sama daw ng tingin kay papa. Bali-bali ang katawan nun at halos humiwalay na din ang kamay sa braso. Pero unti-unti daw iyon bumabalik sa dati habang bumabangon yung espiritu. Sobrang kabado na daw noon ni papa. Buti na lang ay may dumaan ng bus na kanina niya pa inaantay. Dali-dali daw umakyat si papa at kamuntikan pang maiwan yung mga manok. Pag-upo daw ni papa ay bigla niya ulit nakita yung pugot na nakamotor. Nasa may harap na iyon ang bintana ng kinauupuan niya. Pumikit na lang daw noon si papa at nagdasal. Hindi niya daw namalayan na nakatulog na pala siya. Ginising na lang siya ng konduktor para sabihing nasa Cubao na daw sila. Bumalik pa nga daw si papa dahil hindi pala siya nagbayad. Kahit ganoon ay
Nakauwi naman daw si Papa ng ligtas. Kaya kada may bagong kakilala si Papa, ay lagi niyang kinukwento yung nangyari sa kanya. Lalo na kung mga kwentong katatakutan ang topic. Bentang-benta yon sa mga pamangkin at kainuman niya. At ngayong wala na si Papa, ay ako naman ang magpapatuloy sa nakakatakot na karanasan niya. May manliligaw ako dati. Pangalanan na lang natin siyang Kyle. Gwapo naman si Kyle, mayaman at matangkad. Kung tutuusin, halos nasa kanya na ang lahat. Kaya lang, may isang nakakainis na ugali si Kyle. Babaero. Kahit nililigawan niya na ako noon, ay nanliligaw pa rin siya ng iba. Nung unang beses ko yung nalaman ay binasted ko na agad siya. Nauwi pa nga yun sa away. Dahil muntik niya nang suntukin yung bago kong manliligaw. Buti na lang ay napigilan namin ng mga kabarkada. Isa pala sa hilig ni Kyle ang magmotor. Lagi niya yung dala noon kapag dadalaw sa akin. Pero hindi ko naman hilig umangkas dahil natatakot akong tumilapon. Isang beses kasi ay naihatid niya ako. Sa sobrang bilis niyang magpatakbo ay muntik na akong mahulog. Mula noon ay hindi na ako umangkas pa. Yung pagiging mainitin ng ulo at pagiging kaskasero ni Kyle ang sa tingin ko ang nagpahamak sa kanya. Dahil mahilig sa motor, madalas mangarera si Kyle. Wala siyang pake, basta masaya siya. Kahit naman paghigpitan siya ng mga magulang ay wala namang nakakapigil dito. Kulang na nga lang ay ikulong ito sa bahay pero nakakalayas pa rin. Noong gabing muntik niya nang bugbugin yung bago kong manliligaw, ay may laban pala siya noon ng karera. Hindi ko maalala kung saan, pero parang bitukang manok daw yung daan. Madaming paikot-ikot at bangin. 4 ata ang kalaban niya noon. Sa kalagitnaan ng karera, ay may nahagip daw ng motor si Kyle. Hindi na rin nakita dahil tumilapon daw ito sa bangin. Dahil sa nangyari, ay nagkulasan daw yung mga nanonood, pati na rin yung mga nangangarera. Kung dumating kasi yung mga pulis ay damay-damay sila. Hindi naman kasi legal yung pangangarera nila doon. Nagkabali at sugat din noon si Kyle, pero nagawa niya pa rin dumalaw sa akin kinabukasan para magbigay ng bulaklak. Siya din yung nagkwento sa akin ng lahat ng nangyari. Kinabukasan ay hindi ko na makontak si Kyle. Naiwan niya kasi sa bahay yung jacket niya kagabi. Kahit anong kontak ko ay di sumasagot. Naisipan ko na baka nasa gala at ibigay ko na lang kapag bumalik, pero hindi na nakabalik si Kyle. Ilang araw itong nawala hanggang sa may nakapagturo daw sa isang bangin na ginanapan ng karera nila. Ayon sa usap-usapan, unang nakita yung bangkay noong nasagasaan ni Kyle. Ang nakapagtataka lang ay may hawak itong buhok sa kamay. Hindi pa nga daw maalis dahil sa sobrang kapit. Sunod naman nakuha ang labi ni Kyle. Wala daw itong galos at bali. Palatandaan na hindi ito na aksidente. Pero kasabay ng paghukay ng labi niya ay ang pagkahukay din ng motor ni Kyle. Hindi nila alam kung paano yun nakapunta doon na halos walang gasgas at sira. Ayon sa mga pulis ay pagkaubos ng hininga ang sanhi ng pagkamatay nito. Bukod doon ay napansin din na parang may panot sa isang parte ng ulo niya at hinihinala nilang baka doon galing ang buhok noong nasa kamay ng una nilang nahukay. Para daw takot na takot ang itsura ni Kyle. Puno din ng lupa ang kuko nito at panay gasgas din. Para daw itong ginamit para maghukay paakyat.